My God, I hate drugs. Samantala, nag-init ang ulo ni Pangulong Duterte at tiniyak na may kalalagyan ng mga pulis na dumukot at pumatay kay G. Ikju. Kung ano ang pinaplano ng Pangulo sa mga pasaway na pulis na ito. Ito, panoorin po ninyo sa report ni RH09 sa Nicasulia. Tiniyak ni Pangulong Duterte na may kalalagyan ng mga pulis na dumukot at pumatay sa Korean businessman G. Ikju. Sa galit ng Pangulo, sinabi nitong ipadadala niya sa South Korea ang ulo ng mga pumatay kay G. Better if they escape from prison. I'll send their heads to your... This... Kayong mga pulis, bantay, di ko kayo papalusutin. You will suffer. You will suffer. You make a move to escape, then I would thank the gods. Then I can maybe send your head to South Korea. Samantala, humingi ng tawad si Duterte sa mga mamamayan ng Socor sa trahedyang inabot ni G. Ikju. Very sorry for that sordid incident, and but I can assure you, I will see to it. At sa iba pang balita, sinampahan na ng kasong kidnapping at ang nagpakilalang miyembro ng umunoy Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Kaugnay po yan ng umunoy pagdukot ni Matubato at ng kasama niyang si Sonny Custodio sa umunoy teroristang si Salim Mukdum noong taong 2000. Isinampa ang kaso halos isang buwan matapos makitaan ng piskalya ng probable cause sina Matubato at Custodio para isagawa ang krimen. Walang inirekomendang piyansa para sa kaso na unang inihain ng live-in partner ni Salim Mukdum. Wala pang pahayag kaugnay nito sina Matubato, pero siya mismo ang nagsabi sa Senado na dinukot at pinatay nila si Salim Mukdum alinsunod sa utos daw ni Pangulong Duterte nung mayor pa siya ng Davao City. Samantala, nanawagan si Pangulong Duterte sa mga rebeldeng grupo sa Mindanao na putulin ang kanilang ugnayan sa mga teroristang grupo kung lalahok sa usapang pangkapayapaan kasama ang gobyerno. Sinabi yan ng Pangulo sa pagbisita niya sa ilang nasugatang mga sundalo sa Camp Shongko sa Awang, Maguindanao. May report si Victoria Tulad. Sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa Camp Shongko sa Maguindanao, tiniyak nito na hangad pa rin niya ang pagkakaroon ng kapayapaan sa Mindanao. I am pleading that I still want peace. I'm ready to talk. Pati yung mga extremist kung ano ang koreksyon na gusto ninyo. Pero pakiusap ng Pangulo, huwag tulungan ang mga teroristang grupo na gaya ng ISIS at Maute Group. I am earnestly asking, nakikiusap po ako sa MN pati MI, na do not provide sanctuary itong mga terorista sa lugar ninyo. Kasi pagka ganon, then we will be forced to go after them within your territory. And that would mean trouble for all of us. Sabi rin ni Pangulong Duterte sa mga kanegosasyon ng pamahalaan sa usaping pangkapayapaan, huwag siyang sagarin sa kanilang mga kahilingan dahil hindi lang naman siya ang nagdedesisyon para sa bansa. Hiningi ni Pangulong Duterte ang tulong ng militar para protektahan ang Mindanao at makamit ang kapayapaan nang humarap siya sa kanila dito sa Camp Shongko. Binati rin niya ang mga sundalo sa tagumpay ng kanilang mga nagdaang operasyon at ipinangako na tutulungan sila sa lahat ng pagkakataon. Kahapon, naglunsad ng opensiba ang militar sa Ampatuan, Maguindanao. Ito'y matapos atakihin ng mga di pa nakikilala at armadong grupo ang grupo ng pulis at sundalo na magsasagawa sana ng operasyon kontra droga sa lugar. Pero ayon sa 6th Infantry Division, nagsasagawa ng regular operations ang mga miyembro ng Mechanized Battalion at 64th Division Reconnaissance Company kasama ang mga pulis nang makasagupa nila ang nasa 50 armadong tao. Well, still looking confirmation kung talagang grupo ni Mayor Sabal at saka Mayor. May tinataguri po sila na
Mayor Sangki Camp. Again, we'll still confirming kung sino mo talaga yung grupo na kabangga ng ating tropa. Kinakandak pa rin natin yung pursuit operation against dito sa mga lawless group. 12 sundalo ang sugatan. Kanina, binisita sila ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Camp Shonko. Hindi pinayagan ang media na makunan ito, pero sabi ng 6th Infantry Division, binigyan ng Pangulo ang mga sundalo ng Wounded Personnel Medal. Mahigit 100 residente ang inilikas, kabilang ang mga katutubong teduray matapos maipit sa bakbakan. Kasama sana sa mga hahainan ng search warrant sa napornadang operasyon, si Ampatuan Mayor Rasul Sangki na kasama rin sa narcolist ni Pangulong Duterte. Sinisika pa naming makuha ang kanyang panig. Balikban sana ang may-ari ng punerarya kung saan dinala ang labi ng kinidnap at pinatay na Koreanong si Ji-ik Ju. Itinanggi ni Gerardo Santiago na may kinalaman siya sa pagpatay sa negosyante. Nangangamba siya ngayon dahil may mga gusto raw magpatumba sa kanya. Nakatutok si Emil Sumangil. Mga tauhan ng NBI ang sumundo at nagbigay ng seguridad kay Barangay Chairman Gerardo Santiago, ang may-ari ng Grim Funeral Services sa Caloocan, kung saan dinala ang labi ng Korean na si Ji-ik Ju noong October 18. Galing Toronto, Canada si Santiago. Diniretso sa NBI headquarters si Santiago na sinasabing nakasama sa Northern Police District ni SPO3 Ricky Santa Isabel ang suspect sa pagkidnap at pagpatay sa Korean National. Sa NBI, sinuri ng medical team si Santiago. Normal naman daw lahat ang findings. Umalis pa Canada si Santiago noong January 11, araw na iniutos ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang manhunt para sa nasa likod ng pagdukot sa Koreano. Nilinaw ng asawa ni Santiago na matagal nang nakaplano ang biyahe nila ng mister para bisitahin ang anak sa ibang bansa. Wala raw silang balak takasan ng kaso. Kamusta po ang pamilya niyo ngayon? Parang wala na, kawawa yung mga bata, yung mga naiwan namin dito. Parang ano na sila, yung bang parang miserable na rin ang buhay nila. Pero hindi pa natatapos sa pagsasalita si Elvira. Ma'am, let's go, ma'am. Excuse me. Pinatayo na siya ng mga taga-NBI at inilabas na ng silid. Giit pa ni Santiago, inosente siya. Kaya po umuwi ako, wala po akong kasalanan. Kung ako po may kasalanan, hindi po ako babalik dito sa Pilipinas. Magtatago ako sa Canada. Kaya inaharap ko po itong kasong to. Gusto rin niyang mapasailalim sa protective custody ng NBI dahil may banta raw sa buhay matapos isangkot sa kaso ni Ji-ik Ju. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, hiniling din ni Santiago na mapasailalim sa Witness Protection Program pero pag-aaralan pa raw ito. Nasabi niya daw sa kanya ng mga nagtitreten sa kanya ay huwag ka nang bumalik kasi delikadong buhay mo. May dalawang grupo na gustong ikaw ay iligpit. Sa investigasyon ng PNP sa punerarya ni Santiago, dinala ang labi ni G bago raw ito ipinakremate sa St. Nathaniel Crematory sa La Loma at i-flush ang abo sa toilet. Hindi pa muna po ako makakapagsalita sa mga sumandadang ito sapagkat hinihintay ko pa kung dumating yung aking abogado. Bakit umuwi kayo kung merong threat na... Kaya po umuwi ako, wala po akong kasalanan. Sa ulat ng PCIJ, isang staff daw sa punerarya ni Santiago ang nagpakilala sa St. Nathaniel Crematory na kamag-anak ni G na iniba ang pangalan at ginawang Rua Mar Salvado. Ang staff daw na ito rin ang pumirma sa mga papeles para sa cremation ni G. Tinuturing na person of interest ng PNP si Santiago pero wala pa siyang kinakaharap na kaso. Sa affidavit ng suspect na si Santa Isabel, sinabi niyang ang superior niyang si Superintendent Rafael Dumlao ang nag-utos sa kanya na sa Grim Funeral Services dalhin ang bangkay ni G. Sa supplemental affidavit naman ng asawa ni G, sinabi niyang ang golf bag na nakuha ng mga pulis ay pag-aari ng asawa. Umalma si dating PNP Special Action Force Director Getulio Napeñas matapos muling idiin ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa pagkamatay ng SAF-44. Giit ni Napeñas, pangatawanan daw sana ni Aquino ang kanyang ginawa at huwag isisi sa iba. Nakatutok si Lay Alvin. Sa sagot ni dating Pangulong Aquino sa mga batikos ni Pangulong Duterte kaugnay sa trahedya ng mamasapan na operation sa Maguindanao noong 2015, ibinunton nitong muli ang sisi kay dating PNP SAF Chief Getulio Napeñas Jr. Ito rin ang ipinunto ng counter-affidavit ni Aquino na inihain sa ombudsman.
Sa pahayag ni Aquino, sinabi nitong kung sinunod lamang ni Peñas ang utos niyang makipag-coordinate sa AFP bago ang operasyon, hindi mauuwi sa trahedya ang operasyon sa Mama Sapano. Kung may kasalanan man daw si Aquino, ito ay nagtiwala siya kay Peñas na anya'y nagsinungaling sa kanya. Umalma si Peñas sa sinabing ito ni Aquino. Hindi raw sa kanya nagbigay ng direct orders ang nooy Pangulo, kundi kay nooy suspendidong PNP Chief Alan Purisima. Siya nag-approve ng operation plan. Ang inutusan niya na mamahala ng operation ay si General Purisima na suspendido. Tapos sasabihin na niya ngayon na wala siyang kasalanan. Ako daw ang may kasalanan lahat. Taong bayan ang maghusga sa kanya. Nang magpulong daw sila kasama si Aquino at Purisima noong January 9, 2015 sa Bahay Pangarap, sinabi raw ng dating Pangulo ang tungkol sa koordinasyon sa AFP bago ang operasyon at dagdagan ng tropa. Iginit daw noon ni Peñas na naniniwala siyang time on target ang dapat gawin. Ibig sabihin, sasabihan lamang ang Army kapag naroon ng tropa ng SAF sa target area. Sinundan ako ni General Purisima the same, pati si General Mendez. Hindi siya umimik. Yun ang totoo. Ang utos sa akin ni General Purisima paglabas nila doon sa Bahay Pangarap, dahil nauna kaming lumabas after the briefing, inutos niya. Ako nang bahala kay General Katapang. Hindi nawawala ang hinanakit ni Peñas na ang pakiramdam ay iniwan sila sa ere ng dating Pangulo. Sana ang mga Pangulo natin ay katulad yung Pangulo ngayon, na kung inutos niya, desisyon niya, inapprove niya, tinatayuan niya. Pero yung nakaraan hindi ganun iiwas siya at isisisi sa iba. Umaasa si Peñas na lalabas ang buong katotohanan sa planong Truth Commission ni Pangulong Duterte. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni dating Pangulong Aquino sa mga sinabi ni Peñas. Naraffle na sa 4th Division ng Sandigan Bayan ang kasong graft at usurpation of public function laban kina Purisima at Peñas. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Suot ni Kylie Padilla ang engagement ring mula sa fiancé na si Alger Abrenica na makapanayam siya ng GMA News. Isang 1-carat round-cut diamond on white gold setting na studded pa ng maliliit na diamante. Kwento ni Kylie, hindi lang isang beses nag-propose sa kanya si Alger. 3 iba't ibang paandar ang naging estilo ni Alger upang yayain si Kylie na magpakasal. Ang unang proposal noong nakaraang Oktubre sa isang theme park sa Japan. Ang ikalawang proposal, akala raw ni Kylie nagbibiro lang si Alger. Hindi raw kasi lumuhod ang binata at walang dalang singsing. It was a wire from an earphone, I think. Earphones, tas yun pala yung ginamit niya pang sukat dito. So parang dinouble niya ako na, kunwari, oh, ang ganda. Will you marry me again na to? Sabi ko, kakainis to. Sabi ko, hindi naman wala mang ring. So, kinikilig lang ako. Ang ikatlong proposal sa kotse ni Alger na ganap nitong Nobyembre. Simple pero naging madamdamin daw ito. Kahit nakatatlong proposal si Alger kay Kylie, wala pang detalye kung saan o kailan magaganap ang kasalan. Ikinuwento rin ni Kylie kung paano niya nasabi sa kanyang mommy Lizelle na nasa Australia ang balitang buntis na siya. Hi, Ma. Tapos naiyak na ako. Iniisip ko palang nasasabihin ko. Tapos yun, Ma, I'm pregnant. Tapos sabi niya, wow, anak, alagaan mo yan, ha. Wala kang gagawing, you might regret later after. Sabi ko, opo. Tapos umiyak lang ako sa kanya. Si Daddy Robin naman niya, buong puso raw natanggap ang kanyang unang apo sa kanya. Sweet at overprotective naman daw kay Kylie ang kanyang Encantadia family, lalo raw si Sangre Pirena, Glyza De Castro. Yun talaga yung importante, alagaan mo yung pamilya mo. Sabi niya sa akin. Pares kaming nag-iyakan para si Perena at si Amihan. Okay ka ba? Hindi ba masikip? Sabay ng bagong kabanata na ito sa buhay ni Kylie ay ang pamamaalam naman niya bilang si Reyna Amihan sa Encantadia. Kagabi ay tuluyan na siyang napaslang ni Hagon. Ito na nga ba ang katapusan ni Sangre Amihan sa kasaysayan ng Encantadia? Kung ano man ang mangyayari kasi there's always light at the end of the tunnel and ganun din sa Encantadia. Maraming twist na matutuwa din kayo. Katatibayan, updated sa Showbiz Happenings. Alubhati manong nasugatan ang Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon matapos tamaan ng kanyon. Ayon mismo yan sa AFP o Armed Forces of the Philippines. Si Hapilon ang pangunahing target ng operasyon dahil sa koneksyon daw nito sa mga terorista sa labas ng Pilipinas. Live mula sa Iligan City, may report si June Veneracion. June?
Jessica, kahapon ay naiulat natin ang tungkol sa pagkakasugat sa isa sa most wanted na terorista sa bansa na si Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon sa sinasagawang military operation sa bayan ng Butig, Lanao del Sur. Ngayon ay kinumpirma ito mismo ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año. Pero sa kabila ng pagkakasugat kay Hapilon, tuloy-tuloy pa rin ang military operation papalapit sa mga terorista sa bayan ng Butig. Mula sa himpapawid, sila ang mga sandalan ng mga tropa. Habang kumikilos ang mga ground troops, panay naman ang lipad ng mga MG-520 attack helicopter ng Air Force. Airstrike at heavy artillery pa lang ang pinapakawalan ng armed forces. Hindi pa kasi naiinkwentro ng ground troops ang kanilang mga kalaban. Pero patuloy raw ang pag-abante ng mga sundalo papalapit sa pwesto ng Mauti Group, Abu Sayyaf at iba pang terorista sa kabundukan ng Butig. Dahil sa pagkanyo ng army na sugatan umano ang pangunahing target ng operasyon, ang Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon. Sa text message ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año sa GMA News, kinumpirma niyang lubhang nasugatan si Hapilon. Isa sa mga report na natanggap ng militar ay nanghihina raw si Hapilon at ilang beses pa raw nawala ng malay. 4 na tao raw ang umaalalay kay Hapilon. Si Hapilon ang number 2 man ng Abu Sayyaf Group, kasunod ni Radulan Sahiron. 5 milyong dolyar ang pabuyang inaalok ng US government para siya ay makuha. Sabi ng security expert na si Professor Romel Banlawi, napakamahalagang personalidad si Hapilon para sa mga kasama niyang local terrorist. May mga koneksyon na raw ito sa mga terorista na nasa labas ng bansa. May mga puwersa ang Moro Islamic Liberation Front sa Lanao del Sur. Kaya bago inilunsad ang operasyon na tinawag na Haribon 4, nakipag-coordinate ang militar sa MILF para maiwasan ang inkwentro. Ang kawalan ng coordination sa MILF ang isa sa mga itinuturong dahilan ng madugong mamasapanong encounter. Jessica, pang-apat na military operation na ito sa bayan ng Butig. Ang malaking pinagkaiba siguro ng operasyon ngayon ay nakasentro ito sa mga kabundukan at yung mga isolated areas ng bayan. Magandang balita yan, Jessica, lalo na sa mga sibilyan na lagi nalang lumilikas tuwing nagkakaroon ng bakbakan, Jessica. Pero John, paano kasiguro na tinamaan nga itong si Isnilon Hapilon? Kasi in the past, naaalala ko, nire-report din na ganyan, may tama. Pero parang later on, hindi naman totoo. Although meron din namang mga nagkakatotoo, di ba? This time, kasi importanteng leader ito. Ito yung top leader ng Abu Sayyaf, no? Sigurado ba ang militar sa kanilang ulat na nasugatan ito at tinamaan ng kanyon? Itong si AFP Chief of Staff General Eduardo Año, Jessica, na makakapalitan natin kanina ng text ay very confident ito. So sinasabi niyang sugatan nga itong si Isnilon Hapilon. Jessica, itong si General Año, kung mailalatag ko lang, grabe ang exposure nito sa intelligence, Jessica. Sa ISG, yung Intelligence and Security Group ng Philippine Army, hanggang maging Chief of Staff, maging Chief ng Intelligence Service of the Armed Forces ito, Jessica. So napakalawak ng background niya sa intelligence gathering. Yung mga tropa niya na talagang eksperto ay sa intelligence gathering, nandiyan pa rin sa loob. Talagang very confident siya na based on na natatanggap nila ang mga information mula dun sa kanilang mga assets. Hindi na lang natin nasasabihin kung paano talaga nila direktang nalaman na nandoon, Jessica, pero very confident siya dun sa mga information na nakukuha niya mula sa kanyang mga tropa, Jessica. Okay, Jun, kamusta naman ang mga kababayan natin? Parang kailan lang nagkaroon na ng gulo dyan, no? Parang hindi na natahimik yung mga kababayan natin dyan sa Butig at sa ilang bahagi ng Lanao. Oo nga, Jessica, particular nito, mag-zero in na lang tayo dito sa Butig, ano? Ito rin kasi yung mga request, kahapon na ibalita ko rin sa'yo. Ito yung request ng mga LGU dito, yung local government, yung mga residente, na sana ibigyan sila dito ng permanente at mas malaking puwersa ng militar. Kasi ang nangyayari kasi dito, nagiging vicious cycle, Jessica. Magkakaroon ng operation, matataboy yung Maute at iba pang mga terrorist group. Pagkatapos noon, magre-regroup na naman sila, bababa na naman sila mula sa kabundukan, minsan pumupunta sa poblasyon, sinasakop ang poblasyon. Sana daw, wag nang maging ganito. Yung pangatlong military operation, Jessica, dito sa Butig, pumunta pa rito si Pangulong Rodrigo Duterte. At yan yung naging request niya, o request nitong mga local government officials kay Pangulong Rodrigo Duterte na sana'y maglatag na at maglagay na ng mas malaki at permanenteng tropa sa kanyang bayan para hindi na magpabalik-balik dyan. Kasi strategic yung lugar na yan para sa mga terorista, nagiging taguan na talaga nila yan. Ngayon, naghihintay pa rin sila ng sagot mula sa militar. Jessica.
Pero bakit nga ba ganun, June? No? Matagal nang ipinanukala na dapat meron ng better, more na government presence dyan, no? Pero hanggang ngayon wala pa rin. At saan ba nagkakaproblema? Masyado bang delikado yung Butig para maglagay dyan ng batalyon o detachment ng militar? May isa nga tayong opisyal ng Armed Forces sa Jessica na natanong natin dyan kasi syempre tayo napag-relayan lang ng concern ng mga local government officials ng Butig at nasabi din natin doon sa opisyal na yon na bakit hindi pa nailalatag yung sinasabi nilang request kung seryoso talaga tayong ma-address itong problema na ito, itong vicious cycle na pabalik-balik yung Maute sa lugar na yan, sa remote municipality na yan ng Butig. Sinasabi naman nila ay gumagawa pa sila ng mga arrangements. On the table naman daw yung proposal na yan at seriously being considered by the leadership nitong AFP and the Department of National Defense, Jessica. Pero ngayon, iniintay pa natin kung kailan talaga darating at kailan talaga magkakaroon ng konkretong desisyon at konkretong aksyon sa request na yan ng local government ng Butig, Jessica. In the meantime, nakaka-concern, no? Nakaka-disturb itong balita, June, na magsasanib puwersa itong mga iba't ibang mga terrorist group dyan, no? Yung Maute, at hindi lang Abu Sayyaf na ngayon ang pinag-uusapan natin, ha? ISIS na. At tapos ang balita, no? Sinabi mismo nga ni Secretary Lorenzana kahapon, magtatayo sila ng caliphate, o parang yung sarili nilang unit of government dyan sa Central Mindanao. Kaya raw pumunta nga dyan si Isnilon Hapilon, no? Kasi yung Basilan, Sulu na base sa diskusyon din natin kagabi, madali daw masakop yun, makubkob, madaling makubkob. Kaya mas maganda raw na sa Central Mindanao nila ilalagay itong di umano caliphate na ito ng ISIS. Medyo mabigat na development ito, di ba? Ayaw nating maging tunog alarmist, Jessica, pero talagang serious concern ito security-wise. Isipin mo naman kung magkatotoo yan at makapagtatag talaga sila ng isang parang kanila na talaga na estado dito sa area na ito ng Llano del Sur. At ang tatayo talaga dyan, Jessica, base dun sa plano, ay itong si Isnilon Hapilon. Siya yung tatayong Amir nung itatayong Islamic State dito kasi parang napaka-conducive daw nitong area nito. Nandito yung support, lalo na, andito yung Maute Group, na talagang pwede na sabihin na ito na yung armed component. Although, alam naman natin na may mga component din ng mga armado itong si Isnilon Hapilon. Number 2 man ito ng Abu Sayyaf. So, ang balita nga natin, meron itong bitbit na mga nasa around 100 heavily armed men nung pagpunta niya dito. So, ito kailangan talagang i-address ito dahil, syempre, halo-halo na ito may Abu Sayyaf, may Maute Group, at syempre, kukomplicate pa yan, Jessica, ang balita at may mga intelligence information na may mga foreign fighters na nandito sa Lanao, nagtitrain dun sa mga local terrorists like Maute and Abu Sayyaf Group, Jessica. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion, at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Lanao.